tingnan nila yung mga padlock sa mga pintuan, sira na, open na siya. At ano pa pong napansin yung pagbabago sa loob ng bahay? Mga kuan naman po ma'am, kanang nahadlok naman ko may musod kay kuan. Natakot na raw sila pumasok. Kay tingali og kami na sa hipasanginlan. Baka sila daw ang pagbintangan. Mr. Chair, I wish to raise the next question to the sister of Kerwin Espinosa. Sige. Please proceed. Kindly identify yourself, ma'am. Good evening to Mr. Ms. Chair. I'm Mariel Marinay po, kapatid ni Kerwin Espinosa po. Ilan po ba kayo magkakapatid? 6 po. Pang-ilan po kayo? Pangalawa po. Pang-ilan po si Kerwin? Older brother ko po. Older brother. Kuya po. Nasaan po kayo nung naganap yung raid? Nasa ano kami, parang nalito lang si ate. Nasa munisipyo po kami noon. Si daddy kasi at that time po, nag-request pa kami na magpa-custody kay Sir Espinido sa police station. Nasa munisipyo po si daddy noon. Doon na siya natutulog, doon na lahat kasi di na kami umuwi kasi natatakot na po kami sa nangyayari sa amin. Ilan po kayong family members na kasama ni Mayor sa munisipyo? Ako, yung asawa, mama ko, tapos marami kami ma'am kasi yung mga supporters na iba ma'am, bali sa office ni papa ko, siya lang tsaka yung asawa, mama, tapos ako sa labas ng office niya, tapos kasama ko rin yung asawa at anak ko, tapos sa labas pa ng office po, yung lahat po ng mga supporters, andun po sila gabi-gabi. Yung iba naiiwan po natutulog kasi nagro-rosary po kami doon every night. Pagkatapos po ng raid, pinuntahan niyo po ba yung bahay ninyo? Ako hindi na po ako pumunta doon kasi natakot po ako. Sino pong nagpunta kung mayroon? Yung na lang po, yung mama ko po pumunta doon kasi doon siya nakatira. Alam niya yung mga gamit doon. Pagkatapos po ng raid, pinuntahan po ba ng mga polis si Mayor sa munisipyo? Hindi na po siya pinuntahan. Parang na lang po, parang inano na yun, na pinunta na hinatid namin siya kay Sir Espinido kasi takot na po si daddy. Kanina po habang nagsasalaysay si Dondon, napansin ko kayo umiiyak. Ano pong dahilan? Ayoko pong maalala yung parang yung nagsasalita si daddy na huwag siyang patayin. Ako kasi yung kasama niya palagi, ma'am, Miss Chair. Lahat ako, before po siya namatay, ako yung kausap niya nung hapon. Takot na takot si daddy nun. Yun lang po, ayokong marinig yung parang huwag niyo akong patayin. Nasaan po ba kayo nung nangyari yung insidenteng yun? November 5, 2016? Umuwi, galing ako doon. Nag-visit ako kay daddy Friday night. Friday ng afternoon. Pagkabisita niyo po sa kanya, saan po kayo umuwi? Sa Ormoc po. Hindi po doon sa bahay niyo sa... Nasaan po ba ang bahay niyo? Baybay o Albuera? Albuera po, pero meron po ako sa Ormoc kasi maliit na po. Nag-ano lang po ako doon kasi yung mga anak ko po sa Ormoc po nag-aaral. Sinabi din po ni Kerwin doon sa kanyang affidavit na habang nasa krame siya, kasama ang inyong ina at kayo, Opo. ay kinausap siya ni Senator Bato upang makipagtulungan at idiin ang ibang personalidad kasama si Senator Laila De Lima. Totoo po yun. Andun po ako tsaka mami ko po. Maari niyo po bang isalaysay kung paano ho ba itong pangyayaring ito? Ang nangyari doon sa EIDG po, bali, di namin iniiwan si kuya kasi natatakot na kami noon sa nangyari kay daddy. So, dalawa talaga kami babae nagbabantay, si mami tsaka ako. Nung pumunta si General Bato, andun po kami ni mami. Sila lang ni kuya nag-usap, bali dito sila nag-usap, tas dito yung bed ni kuya, para folding bed lang po.
Tapos dito din yung folding bed namin. Nagsiksikan lang kami ni Mami para lang po di namin maiwan talaga si Kuya. Narinig ko lang po noon na yung naklaro ko lang talaga sa ko po sa pinag-usapan nilang dalawa na Kerwin, kumusta? Sabi ni General na na Kerwin, dapat sumunod ka sa plano. Tapos na parang ako din nakikinig ako, parang nanginginig din ako kasi si General yun, nakikita ko yun sa TV. Isog. Sabi niya, sumunod ka sa plano, Kerwin. Sabi ni General Bato sa kanya. Sabi ni General Bato na dapat kumpleto yung pagsalita niya daw doon sa kasi parang magpapunta naman si Kuya siguro ng magsalita na sa Senado noon. Sabi niya pag di mo yan di ka susunod sa plano, yun doon na ako nanginginig, parang di ko na nga na sabi ni General Bato na pag di ka sumunod sa plano, anong tawag doon, yung parang daw yung buhay ni Kuya. Ano ba yung tawag doon, yung parang malalagay sa alanganin po. Tapos pag si Kuya daw, tapos isa din daw sa aming pamilya baka masali din daw po. Kaya yun si Kuya, nagyuko pa yun si Kuya. Tapos sabi niya, sige ha, sabi ni Kuya, opo sir. Ganun lang siya, opo sir. Tapos may tinawagan si General Bato, naka-loudspeaker. Ito, yung pinag-usapan nila, narinig ko, sabi niya, hello, Joby. Ganun ang sabi ni General Bato, hello, Joby. Yung sinabi niya ay, yung sa CCTV. Sabi ni General Bato, tas parang na yun, naputol na po yun, ma'am, kasi yung narinig ko po, lang yung Joby, tapos mahina yung marang boses ni Sir Joby, pero kilala ko yung boses ni Sir Joby kasi nagsama kami nagsama kami sa custody niya si Daddy. Si Sir Joby niyo pong nakakausap ni Sir Bato po. May binanggit kang kapag hindi sumunod sa plano, malalagay sa alanganin buhay mo, kasama ang pamilya mo. Ano yung plano? Parang same kay Daddy po. Kaya sinasamahan namin si Kuya. Ano yung plano na gustong masunod ni Senator Bato? Dapat daw po yung kailangang mga pangalan, isabi na po ni Kuya. Maari mo bang banggitin kung sino itong mga pangalan ay pinababanggit niya? Opo. Pakibanggit niyo po. Si Ma'am Leila de Lima po, tsaka si Peter ko po. Dalawa lang po ba sila? Dalawa lang yun po. Dalawa lang yung ko po. Peter, si Ma'am Leila de Lima, kilala ko naman po yun, senator yun. Ano pa pong sunod na nangyari pagkatapos nitong pag-uusap nilang ito? Nagtutupi kasi ako ng mga gamit ni Kuya tsaka gamit namin. Nakayuko lang din po ako sa na lang ni tumayo na si Sir Bato at ginanon niya si Kuya na ayusin mo ha. Ganyan po. At pagkatapik niya sa likod, anong sunod na nangyari? Umalis na po si General po. Mr. Chair, I just want to manifest that while the testimony of Kerwin Espinosa about the killing incident is that Raul Yap embraced Mayor Espinosa during the shooting incident, I just want to emphasize that during the giving of that testimony, we already manifested that he has no personal knowledge of what really transpired. Because during that time, he was still in Abu Dhabi. And he was just relying on the information which is being given to him by his sources. Tonight, Mr. Chair, the testimony that is given to us by Don Don, the PDL, is that Mayor Espinosa was alone in his cell, and Don Don is detained in a separate cell, as well as Raul Yap. This bolsters the fact, Mr. Chair, that there is no chance at all for Mayor Espinosa to fight back against the operatives. I will yield for now, Mr. Chair, to the other members. Thank you, Congresswoman Luistro. Now, Congressman Abante. Mr. Chair.
I would like to just ask a few questions to Miss Mariel Marinay. How do you know your brother? Kerwin, gaano mo siya kilala? As kapatid po, kuya po talaga yes. kuya po talaga ng pamilya So, po. gaano mo siya kilala? Ano? Kuya siya, gaano mo siya kilala? Kilalang kilala ko po. Kilalang kilala Yes mo. po. Hindi siya drug pusher. Hindi siya drug lord. Hindi po siya drug lord. Totoong hindi siya drug lord. Totoo po. Ang nalaman, kasi kasama kaming lumaki sa Cebu. Ano po si kuya, parang sipat ba yung parang bakit marami kayong pera at marami kayong property? Bakit? Hindi naman po marami. Marami. Saan eh? Ano po, may auntie po kami yung nakasuporta sa amin. Yung Mayaman ba yung auntie mo? Hindi po, mga kapatid po ng daddy ko po, side ni daddy ko po. Oo. Andun sila lahat sa labas ng bansa po. Ibig sabihin, doon sa bangko ng kapatid mo, meron kayong milyon eh. Hindi ko po yun Hindi alam. mo alam. Hindi ko po alam. Alamin mo, meron eh. Wala. At marami kayong property sa iba't ibang pangalan pa. O, Sorry. kaya ako, tataka ako, kung ang kapatid mo merong lehitimong trabaho, ang sabi niya, nagpunta siya ng Malaysia, buong pamilya. Yes. Ako nagtataka ako, paano nakapunta ng Malaysia ng buong pamilya? May pera. O, napunta ng Dubai ng buong pamilya. Alam mo, Mariel, nagpupunta ako ng Dubai ilang beses sa isang taon. Alright? Makukuha mo lang tourist visa ng 3 buwan. At hindi mo makasama ang buong pamilya mo. 1 o 2 lang. Yun ang alam ko dyan. Oo. Ngayon, makakatira ka sa Dubai nang merong permanent visa kapag bibili ka ng bahay sa Dubai. Matagal ang kapatid mo ron. Matagal. Sa Abu Dhabi. Oo. Abu Dhabi pala. Matagal ang kapatid mo ron at ang kanyang pamilya. Oo. Kaya nagtataka ako kung hindi siya, sabi niya sa amin dito, sayang wala siya rito eh. Sabi niya sa amin dito na siya ay naghahanap ng trabaho sa Abu Dhabi. Nagtataka ako. Anong trabaho ang hanapan niya sa Abu Dhabi? Di ba? Marami siyang pera. Sapagkat tumira siya na ilang buwan doon na wala siyang trabaho. Nagbalik siya rito. Oo, nagbalik siya rito. Kaya, tinatanong kita, kung gaano mo kilala ang iyong kapatid, sapagkat tinatanong ko kung siya ay talagang drug lord siya. Ngayon naman, kahit sabihin kung drug lord siya, wala na siyang kaso eh. Di ba? Na-dismiss na lahat ng panahon na dating Pangulo eh. Hindi ko alam kung gaano kalakas ng kapatid mo, lahat ng kaso na-dismiss. Dismiss. Nakakawala na siya ngayon. Kaya kahit nasabihin kong drug lord siya ngayon, at yan, nandiyan si Director General Lasso. Director General Lasso, hindi ba nasa drug watch list pa si Kerwin Espinosa? Yes, Mr. Chairman. Under surveillance pa siya, di ba? Yes, Your Honor. Minomonitor niyo mga lakad niya, di ba? Yes, O Your yan. Ngayon, itong si Kerwin Espinido, naniniwala ka ba na itong si Kerwin Espinosa ay drug lord din? If I may, Your Honor, yes. Kerwin Espinosa, sana sa pagtingin ko, Your Honor, Mr. Chair, pagpunta dito para magtanggap na lang, iaminin na siya. Drug lord, total, hindi man siya makulong. Pagkatapos, isabi niyang lahat, dahil pinatay yung papa niya, yun lang sana para paniwalaan. Kerwin Espinosa, 2009, he is convicted for life imprisonment sa Cebu. Nag-appeal siya, then reverse ang appeal niya. Hindi ka ba nagtataka, Ken Espinido, bakit na-reverse yung life imprisonment niya? Because of money, Your Because Honor. of money. Because of money. Oo, nababayaran ng justice. Makita doon kung sino nag-release. Nag-reverse. Oo. Ngayon, gusto ko lang sabihin sa lahat, sa mga nanonood nating milyon-milyon mga taong bayan dito, ito pong Quadcom hearing,
hindi pinoprotektahan ng drug lord. Dito, ini-expose ang drug lord. Okay? Ayaw namin ng drug dito sa Pilipinas. Ngayon, gusto ko rin sabihin na ako naniniwala ako sa war on drugs. Tama ho ba ako? Tama yung war on drugs. Dapat talaga labanan. Ang hindi ko pinapaniwalaan kung bakit kinakailangan merong patayin na more than 20,000. Tama ba ako, Colonel Spinedo? Oh. Tama ba ako, Yes, Colonel Garma? Colonel Garma, tama ba ako? Naniniwala tayo sa war on drugs, di ba? Pero hindi ako naniniwala na more than 20,000 ang kinakailangan patayin. Tama ba ako? Tama, di ba? Oo. Yes, yes, Mr. Oh, Chair. Director General Lasso, tama, correct. Okay, General Torre, tama ho ba ako? Yes, sir. Kasi, naniniwala tayo ron eh. Pero gusto kong sabihin sa inyo, dito iniimbestigahan natin ng EJK, yung pong mga pinatay, whether they be drug pushers or drug lord, pinibigyan natin sila ng due process. Walang due process itong mga to eh. Kanina, kung nakita mo yung mga biktima kanina, yung mga kaanak ng biktima, karamihan doon, mistaken identity. Karamihan doon, can you imagine, 9 years old pinatay. Sa Cebu, merong 3-year-old napatay ng stray bullet dahil sa war on drugs. See? Dito sa Maynila, pinatay yung drug lord, nakasakay sa tricycle, pati yung driver ng tricycle pinatay. Yun ang ayaw natin. That's the reason why, nais kong sabihin po dito, that we do not want to protect any drug lord here or drug pusher here. We want to expose them. We want them to be charged according to law. Yun ang nais po natin. At ayaw natin na merong mga libo-libong napapatay dahilan dyan. Ayaw dahil ng reward system. Hindi ba? Okay. General Torre, nandito ka nung aming iniimbestigahan si Colonel Marcos, di ba? Na ang Yes, sir. sabi niya, ganun din sa'yo, Commissioner Bernardo, dito ka rin, di ba? Si Colonel Marcos, sinabi niya sa kanyang pulis na papasukin ang selda ni Mayor Espinosa, Rolando. Pero ang sabi niya, i-restrain nyo lang. Pero pinatay. Pinatay ng major at pinatay ng 7 pulis. Okay? Ngayon, ito po ang question ko. Ano ba ang dapat gawin ng kapulisan? Yan. Tatanungin ko muna si Commissioner Bernardo. Ano ba dapat gawin ng kapulisan sa isang major at 7 pulis na pumatay sa isang nasa selda ng walang kalaban-laban? Anong dapat gawin dyan? Your Honor, Yes. in this particular case, was a decision of the Supreme Court that tells us that although they can apply for a search warrant in a detention center, however, that the search warrant sought for under Judge Sabera, the search warrant that was sought for Meros Espinosa was not at all properly done. And therefore, the judge were fined for 20,000. I made this statement considering the fact that if the search warrant was irregularly sought from the court and it was rendered to be irregular, they loses the defense of good faith and presumption of regularity. And therefore, it is incumbent upon them to substantiate the legality of the warrant of arrest and the execution of the same. Furthermore, there was death as a result of the
supposed execution of the warrant of arrest. They admitted that they killed the person of Mayor Espinosa and Mr. Raul Yap. And we were given the information that there were investigations conducted by the NBI. And based on the medical legal, it shows that he was killed while lying down. And therefore, it was recommended that the Therefore, Attorney Bernal, anong dapat gawin sa mga pulis? they should be investigated and criminal case should be filed, and administratively, they should be meted the corresponding penalty of Their dismissal. firearms ought to be confiscated. Am I right? Yes, Your Honor. Yes. Oo. Okay. Ngayon, si General Torre, ano po ang dapat gawin ng Philippine National Police sa mga pulis na yan? I submit to the wisdom of the Commissioner of the NAPOLCOM, sir. I believe that his opinion is 100% correct, sir. Are you going to start an investigation on that, General Torre? Yes, sir. The cold case files were already pulled out, and we are already in the process of re-examining the documents, sir. Thank you. I hope you will. Now, Mr. Chair, do we have Colonel Leonardo here at this point in time? Yes, may we ask Colonel Leonardo to please sit down. So there is someone who will be asking questions first, then I'll be the one to Sige do po. it. Siguro pwede na ho nating tapos na ho siguro tayo. Pwede na po natin sigurong ma-excuse itong ating mga galing pang Albuera, ito sila. So, Mr. Chair, my questions are directed also to the Albuera case. okay. So- Sorry about that, Congresswoman Brosas. So, Nay, diha lang mo. Total, koto naman talas do sa kadlawon diri, ha? Okay lang? Sige. So, okay, now, Can you kindly translate it? no, I said, dyan lang muna sila kasi hanggang alas 2 tayo ngayon. Mr. Chair, I will give way to Congressman Okay, Brosas. thank you, Congressman Abante. Congresswoman Brosas, you have the floor. You have 10 minutes. Yes, thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, ilang mga tanong lang kaugnay sa Albuera